It's like 50 million versus integrity. After pandemic kasi noon, parang lugi-lugi na yung kumpanya. Sabi ng kapatid ko, buong family ko, sumuko na nga. Kaya sa isang kasosyo na nakipag-date kay Ibana. Joke lang. Ano yung pinakamahirap na desisyon na kailangan mong gawin? What's up mga kasosyo? Kasama ko ang KMG. Hi naman kayo dyan mga kasosyo! Yun, nandito kami ngayon sa Manoy Manay Cafe. Kasama namin si Castron at ibang mga kasosyo. Ngayon ay i-review namin at sasagutin namin tong Tony Talks Meaningful Conversation. Kasi sawa na kasi kami sa business content, kaya magpersonal naman. Ito dapat yun kaso mga lalaki kami lahat dito Ayaw naming magkainlaban sa isa't isa. Kaya ito lang for personal or meaningful conversation. Ito, may mga cards tayo dito. Isang card, no? Ang magiging mechanics, isang card, kami lahat sasagot. Ako pala si Kyle at isa akong host sa The Open Table Podcast. Palakpakan! Ron Moreno pala. Ayan, dito. Sa South, daan kayo. Manoy-manay. Jay sir. Jason. Ano lang. John Ray Gumahad from GNB Dynamics. CEO na tambay. So ayun, what's up? Ako nga pala si Chris Martz. Ako ngayon, isang tambay na rin. Kasi idol ko si Sir John Ray. So yun lang. Woo! Mga kasosyo, ako pala si Myong or paring Myong, co-host din ng The Open Table Podcast. Yun, magandang question to. If you had no fear of failure, what would you attempt to do? Kung hindi ka takot, mabigo, ano yung gusto mong subukan? Yan ba talaga nakasulat? Oo, totoo, legit. Nagdududa to sa akin, no? Ang lalim nito pero Castron mo na. Sa akin siguro kung walang fear for failure or sa akin kung solo. Kasi ngayon ang hirap pag may family. Dahil sa may mga family. Mahirap kasi hindi lang sarili mo yung iisipin mo Ganyan. Sa akin siguro sa nangyayari sa Pilipinas is ang i-attempt ko na gawin is pumunta ng ibang bansa. Doon ako magtatayo ng company or doon ako magbe-business. Kumbaga doon ako titira kasi laki ng mundo Kung wala lang akong family, kung wala lang akong dito or wala. Kung solo lang talaga ako is kayang-kaya ko na magkamali. Pero dahil nga may family ka, you can't afford na magkamali ng ganun kalaki. Pwede yung mga dito lang, pero yung pupunta ka ng ibang bansa, doon ka magta-try. Punta ako ng ibang bansa, doon ako magkakamali, doon ako magbi-business. Wala akong permanent address. Nating tulos di ba? Wala kang takot NPA. Di ba? Hindi naman parang binsa ka lang mabuhay, nandito lang tayo sa Pilipinas. Tapos ganito pa yung nangyayari. So, yun lang sa akin. Okay? Kung walang fear sa failure. Sa akin, sagot ko ay dahil wala naman akong takot na ma-failure, kaya lang may kinukonsider tayo. Hindi ko rin alam Matag ka dyan. Siguro, i-attempt kong tumakbo ng presidente ng Pilipinas. Dagdagan natin kung anong reason why. Para naman may maiambag tayo sa bansa natin na hindi nila kaya. Dati takot din ako mag-abroad, pero nagawa ko na kasi yun. So ngayon naman, ang gusto kong itry, ako kasi yung taong pag may gusto kong gawin, bahala yung failure na yan. Kaya lang, ngayon, ang tanong kasi dito, ang gusto ko talagang gawin is, kasi dati pangarap ko na yun na gustong gawin. Hindi kasi talaga ako inclined sa business, pero parang gusto ko rin naman mag-business. Pero wala pa lang talaga akong maisip. Pero ngayon, sa sagot ko is, yun nga, yung tinuka ngayon sa akin ni Sir Arvin, which is, try kong gawin, mag-meet. So yun lang siguro. Kung mag-fail man to, okay lang, at least sinubukan ko. Experience pa rin. Okay lang yun. Kala ko magjowa ng lalaki. Ba't lalaki? Dapat apat. Hindi pwede yung lalaki. Dapat babae pa. Baka sa apat na paa. Kung wala kang takot, Ibana, baka naman. Joke lang. Ay po! Mali. Nagpawisan na. Hindi, nainitan ako Nakinabahan ako Kung ito yung status ko, yung wala akong takot. Kunwari, merong isang taong successful sa negosyo, yung mga nakilala ko. Dahil nga, nandito ako sa stage na wala akong takot, susubukan ko lahat ng negosyo na katulad nila. So, titignan ko kung magtatagumpay rin ako sa negosyo na yun tulad nila. Halimbawa, si Castron sa current business niya, si Janry sa current business niya, na lahat umaandar. Since wala akong takot,
at sa sitwasyon wala rin akong business sample, susubukan ko lahat na hanggang sa tumama siya kung ano yung mag-fit sa akin. So kasi nga, wala akong takot. Willing akong i-risk lahat. Ayun naman yung part ko. Ayun. Grabe na napakaganda naman ng mga sagot nyo. Sa akin kasi ngayon, actually wala naman akong major na mga mga major na bagay na kinakatakutan eh. Pero isa sa mga nag-i-struggle ako ngayon is yung business talaga na para sa akin. Yung ano naman, yung failure, di naman ako di naman ako takot mag-fail. Kaso nasa confused era ako ngayon na ano yung gusto kong i-execute na sarili kong business. If mag-attempt man ako, gusto kong kagaya din ng ni Paring Myong na mag-attempt ng as many entity as much as possible. Yun lang yun sa akin. Thank you. Alright, thank you mga kasosyo. Alright, next tayo. Ito na. When was the last time you felt a deep sense of purpose? Kailan yung last time na nakaramdam kayo na may silbi kayo sa mundo? I-breakdown natin to sa dalawang question. Ano bang nararamdaman mo na purpose mo? At kailan mo na feel na nagsuserve ka sa purpose na yun? Sige, ako na una. Parang gusto ko rin maigi. Nakakaihi yung tanong. Actually, glory to God naman. I am living a life na nararamdaman kong may purpose talaga ang buhay ko. And then, I really felt na may purpose ako sa araw-araw. It's because unang-una alam kong may Diyos sa buhay ko. At the same time, I am living the dream. Ginagawa ko yung mga bagay na nagsiserve sa akin or nagkakaroon talaga ako ng feeling of purpose sa buhay ko. And especially ngayon, nagko-content ako, nakakapag-share ako, may nasusustain ko sarili ko ngayon. May time akong magkaroon ng chance to share what I know, to share what I really believe in life and makapag-inspire ng ibang tao through content or through forum or in anything. And in that way, I really think it's my ministry at the same time. Masaya ang nakakapag-share. Yun lang yung para sa akin. And the way na nakapag-share ako, parang I represent Christ na sa aking buhay even though I'm not perfect. But the fact na I'm sharing what I know, para sa akin purposeful na yung buhay ko kasi nagkaroon ako ng ambag sa lipunan. Yun lang po mga kasosyo. Thank you. Ulitin ko na lang, iba na, baka naman. iPhone? Paano talaga yung kanya? iPhone. Baka naman mag-guess ka sa amin, oh. Dun sa question na, when was the last time you felt a deep sense of purpose? So ako naman, yung sa masishare ko sa tanong na to, nagkaroon ako ng deep purpose or a sense of deep purpose nung namatay yung father ko. Yun siya kasi eldest ako eh. So ako yung eldest, dalawa lang kami magkapatid. And picture mo na kami. Ay, video pala yun. So yun yung isang purpose na naramdaman ko. May sense of deep purpose ako. Dahil ako na yung magtutuloy ng mga or gagawa nung dapat niyang gampanan bilang isang padre di pamilya. Dahil nung namatay siya, ang kasama ko na lang yung mother ko tsaka yung isang kapatid kong babae, parehas babae. So isa rin yun sa rason kaya ako rin ay nag-push through na makialam at umepal sa negosyo. Pero kidding aside lang. Pero yun yung isang naramdaman ko na kailangan kong galingan. Dahil yung kasama ko nga parehas, babae, mother ko, yun yung kapatid ko. And sa mundo kasi ng business, medyo challenging kasi siya at mabigat. So kailangan kong mag-step up, mag-move forward, i-develop yung sarili ko. Sabihin na natin kahit ayaw ko, pero andun na yung purpose nandun ka na. So ayun naman yung yung masishare ko mga kasosyo. Ako as an individual na lang kasi hindi pa talaga ako ng kain-kain sa business. Hanggang sa sunod. Ting. Ang programa ito. Sa akin kasi talaga, bilang member ng LGBT ganyan. Isa din ako sa mga nangangarap na magkaroon din ng sariling sabihin na natin family. Isa na doon. Pero hindi naman yung yung kagaya ng mga extreme na mga ginagawa ng Although, oo, kaya naman gawin yun pag may pera talaga. Pero ako kasi talaga, kung ano yung ibigay sa akin, yun na yun. Kasi lahat naman ng ibibigay sa akin o lahat ng dumadating sa akin, kahit na friends, ganito community. Chine-cherish ko talaga yan. Basta alam ko nakakabuti siya sa akin, yung hindi ako mapapahamak personally. Ganun. So yun yung talagang, ngayon naman, this lang, yung bago lang din talaga. Although may naging conflict, pero syempre dahil nga sabi ko, feeling ko dito ako mas may purpose. Pag ginawa ko tong gustong una to, at pag nagawa ko to siya ng maayos. At syempre, hindi lang yun para example sa sarili ko o kung pero syempre, lahat magawa ko pa rin siya ng maayos. So yun lang siguro. Alright, ako naman, bago ang lahat, ako pala si John Ray Gumahan. Yun may sariling concept. Sikat na vlogger, pero walang follower. Ayun, kailan ko ba huli naramdaman na mayroon akong deep purpose dun sa mga ginagawa ko? Unang-una, lalayo pa ba tayo? Nung ginagawa ko yung mga anak ko,
Nararamdaman ko talaga na yun ang pinaka-purpose ko sa mundo. Tama naman. Yun lang. Oh, parang ano yun, may shortcut yun ah. Yung ginagawa ko sila. Purpose ko yun eh. Tama. Yun talagang goal. Gusto mo paliwanag ko pa. Gusto ko ba ikwento yung ano, habang... Paano ginagawa? Itemize. Gusto mo yung itemize. Work instruction. Gusto niya malaman yun. Part 2. Gusto niya malaman yung structure, guys. Ang process, kumusta ang process? Ano ba yun? Saan ba yun? Anong oras? Anong oras ka daw malakas? Wala dito si Mrs. Basag na naman ako. Sabihin nun, alam mo, lakas mo ah. May purpose pala. When was the last time you felt deep sense of purpose? Noong time na nakita ko na yung audience ko. Yun lang. Thank you. Sana all. Sa akin maraming beses. Pero yung huli, siguro yung mga 2 years ago o 1 year ago, doon ko nalaman na hindi lang business yung purpose. Ibig sabihin yung kumita lang yung negosyo, mag-earn lang ng revenue. Doon ko nalaman na parang instead na doon sa business nakafocus is yung mga tao doon sa organization is matulungan habang tinutupad or inaabot yung organization goal or vision ng kumpanya. So, kung naka-align lahat ng tao para yumaman, kasi yun naman di ba? Yun naman ang gusto magkapera lahat ng tao, pero lahat is need magka-contribute. So, ang naging purpose ko is tulungan yung mga tao na malaman nila na limitless sila. Sabihin, kaya nilang gawin lahat. And yun yung purpose ko. Tulungan sila na malaman nila na kaya nilang gawin lahat. Kailangan lang nila talagang umaksyon or matutunan yung mga bagay-bagay. And yun, to train them. Naniniwala ko na pag na-reach na yung organization ng goal, kasama na rin yung pangarap ng mga tao. Pero syempre, lahat kailangan mag-contribute. Hindi pwedeng pabigat doon sa kumpanya. Lahat is bumubuhat. Mahirap buhatin na lamesa na mag-isa. Pero kung lahat tayo bubuhat, magaan na. Kahit isang daliri lang kaya na eh. So, yun lang yung sa akin. Thank you, Kasosyong Ron. Alright, let's proceed. Hindi ito alam ni Kasron. Kasi bago tong aking napili. What's a quality of yours that you hope you never lose? Ano yung quality mo, personal, na ayaw mong mawala sa'yo? Na ayaw mo sanang Sige, kung sinong tama, siya yung magbabayad ng nachos. Sige, Kasron, para ma-align tayo. Ano ang isang mong katangian na sana hindi mo kailanman mawala? Mawala. Kailangan manatili sa'yo. Oo, yun. Tama. So si Kas Christmas sa bababayad ng nachos. Sabi niya kasi pass eh. Ganito na lang, sa perspective nyo na lang na nagre-revolve sa question na to. Kung paano mo siya naintindihan. Before ako magsagot, ibibigay ko muna kay Kasron. Kasron muna una. Okay. Siguro sa akin yung empathy. Example yung syempre may common goal yung organization. So kailangan yun yung ma-achieve. Hangga't sinusunod yung common goal ng organization, ibig sabihin tama yung decision. Kasi kung yung common goal lang or para doon sa isang tao lang yung decision mo, ang laki ng kapalit nun kasi buong organization yun. So parang mas okay na i-sacrifice yung isang tao kaysa lahat is mag-sacrifice. Yun yung tingin kong parang ayoko mawala pero parang pwede siyang mawala. Or kailangan siyang mawala. Kasi nga, paano mo tatanggalin yung isang tao or paano mo sasabihin na umayos ka or kung babawasan mo ng empathy. Kasi syempre, wag empathy, kawawa naman yan, ganyan. So, intindihin mo talaga. Pero ang problema, hanggang saan yung limitation ng pag-intindi. So, yun, sa akin yung empathy. May empathy, pero hindi na katulad before. Meron pa rin. Pero yun nga, selective na yung empathy. Parang gano'n. Oh. Ayan. Ang hirap Parang nakakaawa yung tao, pero pag hindi mo kinausap, hindi mo tinanggal or hindi, 'di ba? Kasi siya yung nagpapabigat, mas kawawa naman yung iba. So parang it's empathy para dun sa isa versus empathy para sa lahat. So, mas marami. So yun yung sa akin. Ang sa akin naman, quality gift of Gab. Yun lang. Ganda, ano yun? Gab, G-A-B. Ano pagsasalita? Sa akin naman yung qualities na ayoko rin mawala sa akin is yung mapagmahal sa asawa. Yung tawa ay Ano yan Ay, sorry. bigla umambo na po. Yung qualities na understanding heart, syempre. Yan, tulad kay Kasron, empathy, kung meron kang understanding heart, so kailangan mo rin maintindihan na medyo mas malalim yung pag-intindi mo sa mga bawat bagay-bagay. Yun lang. Ako naman, ang ayoko talaga mawala. Yung yung sobrang, yun, actually understanding din. Pero, Nangupya ka eh. actually lang. Pero ito na lang, ibahin ko na lang.
Dali ka usap. Kasi ayoko namang sasabihin ng ngopya talaga, pero although sinabi na, actually parang ganun din siya, pero sa akin parang ko na lang siya na parang pagka-genuine. Ayokong mawala yun kasi minsan kasi may mga nagsasabi na buti ganito ka. Oo nga wala ganun talaga ako Genuine lang. Kung ano yung pagkaintindi ko, yun na yun. Hindi yung iba behind ganito ganyan. So yun lang. Ako sa akin naman yung quality na siguro sa abilidad na lang, sa skill siguro tayo mag-base para mas malinaw. Siguro mawala na lahat sa akin. Wag lang sa iba. Joke lang. Yan, lumakas na kasi iba na kasi nilabanggit Yung skill ng pagbebenta. O, lipat mo tayo. Tara. Kita natin kung Isa. Bana, lumipat kami. So yun, balik na lang ulit ako. Tandaan ko naman yung quality na parang ayokong mawala sa akin. Magbabase na lang ako sa skill. Siguro yung pagbebenta. Kasi yung pagbebenta, marami siyang challenges Unang-una, nakakahiya. Isang factor nakakahiya. Kaya ayoko siyang mawala kasi ngayon nagbi-business kasi ako, nasa negosyo ako. Kung sabihin na natin may mangyari, hindi magtagumpay yung business ko, dahil medyo sanay ako sa pagbebenta, marami akong option na pwedeng gawin. Kung wala na talaga ako, wala akong nabuong contingency plan, pwede ako mag-apply. And kasi sa pag-apply, parang binibenta mo rin yung sarili mo dun Baga ikaw din yun. Ikaw yun mismo. Sa experience mo, ano yung value na pwede mong ibigay sa company. And kung hindi man, kung nandun naman tayo sa may contingency plan ako, babalik pa rin ako sa pagbebenta or magbebenta ulit ako. Kung mag-fail yung business ko, para sa akin yung kasi yung pinakasimula Bago mo isipin yung marketing, production, operation, hiring, sistema, magbenta ka muna. Kasi kapag wala kang nabenta, wala kang mabubuong sistema Hindi ka makakabuo ng finance mo kasi anong i-finance kung wala ka namang benta? Anong i-operate kasi wala ka namang benta? Anong i-marketing kasi wala ka namang benta? Anong gagawin ng operation kung wala kang benta, di ba? So ako yun naman yung isang skill or pinakabagay na para sa akin na ayoko siyang mawala. Yung kakayahan or katatagan at kakapalan ng mukha na magbenta, maging salesman. Kaya yun, iba na baka naman. Joke lang. Alright, thank you mga kasosyo. Ako naman, yung quality na ayoko mawala sa akin, mawala na lahat, no? Mawala pera, kakilala, mawala ang mahal ko sa buhay, lahat-lahat. Yung yung hindi ko kaya mawala sa akin is yung paniniwala ko sa Diyos. Yung quality ko na may tiwala sa Diyos. Pinaniniwalaan ko na lahat ng mga bagay na nakakamtan natin ngayon is galing siya sa Diyos. Kaya kahit mawala man lahat ng quality sa ating mga buhay, basta meron tayong Diyos, kayang ibalik ng Diyos sa atin yan. At kayang ibigay ng Diyos sa atin yan. Kaya Lord, baka naman plus point sa langit. Alright, thank you mga kasosyo. Meron akong question dito. Dapat hindi nyo malaman yung question para improve to talaga. Alright. What does it mean to you to live a meaningful life? Para sa inyo, ano ba yung buhay na makabuluhan? Kasi parang yung Siguro ako in a practical way lang, kung kumita ako ng pera, yumaman ako. Kasi aside dun sa mga motivation, kasi ako practical akong tao So paglabas ko pa lang ng bahay, kailangan ko ng pera, di ba? Yung sa totoo lang, kung may kotse ka, kailangan mo pera, magpapagas ka. Kung wala ka namang kotse, wala kang motor, magko-commute ka. So yung mga parang basic logic lang. Kasi pag na-achieve ko yun, makapag-provide ako sa pamilya ko. Yun muna, yung mga pundasyon. Ako sa pamilya ko. And then second, doon ako makakatulong din sa iba. Makakatulong ako na naging matagumpay ako kasi ganito yung ginawa ko. Tulad nila Kasron, si Kas Janry, marami pang iba na matatagumpay na. Kasi pag na-achieve mo yon, na-provide mo yung sa pamilya mo, sa sarili mo, meron ka rin karapatan na tumulong. Kasi paano mo tutulungan yung iba kung sa sarili mo pa lang, sa sarili mong pamilya, hindi mo kayang itaguyod or hindi mo magampanan yung pagiging, sabihin na natin, pagiging tatay mo pa lang, basic, pagpaaral ng anak mo, pag-provide ng mga bagay na basic needs na lang. So, ako yun yung yung input ko doon, mga kamesa, kasosyo. Alright, siguro yung yung nakikita mo na yung unti-unti mong pinaghihirapan na nagkakaroon ng resulta, yung ginugol mo at least nakikita mo na nagkaroon ng result. Yun lang. Binabasan mo rin. Kaya nga, dadaya. Ako yung host Kaya nga, yung pronto sabi mo. Kasi ka nag-ready item pang one. Question. I-relate ko pa rin to siya sa sagot ko kanina na sa family. Kasi ako personally,
Hindi ko naranasan yun. Naalala mo yung vlog ko? Nagbablog ako dati. Sikat nga ako dati. Ay, idol nyo ako eh. Hindi, joke lang. Dati lang yun. Kaya, i-redeem ko yung pangalan. Hindi, joke lang. So, yun nga. Doon pa rin naman kasi. After ng Diyos, family. Kaya lang, syempre, about naman dyan, syempre, wag na natin pag-usapan. May kanya-kanya tayong perspective dyan. Pero yun sa akin, ang meaningful life para sa akin, na tingin ko, yun nga, pag halimbawa, yung binigay sa akin na pag-chance na to, na ganyan, kung mas magampanan ko siya ng maayos, in the way na, 'di ba, makikita na, naging okay din pala yung decision ko. Naging okay din pala yung pinaglaban kong, alam kong tama. Kasi pag hindi ko yun ginawa, oo, sabi na, hindi nga nasasabi na, hindi ka nagkamali. Pero, hindi mo naman kasi ginawa eh. What if ginawa mo? So, yun na yun sa akin. Oh. Mali nga. Ikaw na nga. Masama yung alam ka pa eh. Basta yun lang yun. Sige. Basta sa akin lang naman yun. Pero Kasmiyong, sa kanya din yun. Yun lang sa tingin ko sa akin. Kanya-kanya lang talaga tayo nito. Yun lang. Meaningful life. For me, dati ang meaningful life sa akin is magkaroon ng malaking bahay, maraming pera, magandang sasakyan. So, yun yung meaningful life before. Pero nung yun yung target or yung goal ko is ang hirap niya abutin. Yun yung napansin ko. And nagbago siya nung nalaman ko yung purpose ko, na pwede pala, instead na yun lang yung i-goal natin, what if, instead na tayo lang, yung lahat na napaligid sa atin is maging ganon yung goal natin. So, mas malaki yung hakbang na gagawin natin, mas meaningful. Kasi hindi lang tayo mas marami nakapalibot sa atin within the organization or kung nasa outside of the organization. Mas malaki, mas marami makikinabang. Mas enjoyable siya na hindi lang sa sarili natin, pati sa ibang tao. Hindi natin mararamdaman na, alam mo yung makita mo na lahat ng mga nasa paligid mo is may sariling bahay, may sariling sasakyan, napag-aral yung mga anak nila. Yun sa akin yung meaningful and achievement sa akin yan. Yun yung nakikita ko na masasabi kong meaningful yung naging buhay ko. Kasi yun yung mga nagawa, which is yun yung pangarap ko. Yun lang. Para sa akin, pagka meron kang purpose, objective, o mission, yun. For me, makubuluhan yung buhay na may pakay sa future generation. Because lahat ng mga ginagawa mo, lahat ng mga desisyon mo, naka-align siya kung paano ka makaambag sa future generation. Kaya para sa akin, meaningful yung buhay na may pakay ka sa susunod na henerasyon. Na hindi lang patungkol sa'yo, sa pamilya mo, o sa present, but also you are also thinking about the future. Yun ang para sa akin na meaningful life. Yun lang mga kasosyo. Thank you sa mga sagot nyo. Alright, next question. What's the most difficult decision you've ever had to make? Ano yung pinakamahirap na decision na kailangan mong gawin? Nagawa na. Yung pinakamahirap na decision. So para sa akin mga kasosyo is yung sobrang malayo sa pamilya. Sobrang hirap nun sa akin. It may seem na patawa-tawa lang ako, pa-chill-chill lang ako, but it's very hard for me na malayo sa pamilya ko. Because nabilong ako sa pamilyang napaka-healthy. I'm very open with them. Lahat ng mga gusto kong gawin, sinusuportahan nila. And it's very hard decision for me to be far from them. Kaya yun yung isa sa mga pinakamahirap na decision kong kailangan gawin for my own good as well. Yun lang mga kasosyo. Thank you. Ito naman. Ano yung pinakamahirap na decision na kailangan gawin? Nagawa na. Oo. Para sa akin, yung decision kung pipili ka ng trabaho o pamilya. That time, pinili ko trabaho. Yun lang. Hindi asawa. Walang pahinga. Nagawa na. Nagawa na ba, di ba? Nagawa na. Kasi kailangan mo siyang gawin. Marami. Most difficult decision. Siguro yung yung piliin yung integrity versus sa pera. It's like 50 million versus integrity to be exact. So, mahirap yun. No? Parang ganito, parang may opportunity na ibenta ko yung produkto ng 1,500 versus sa 200 pesos. Which is 2020 pandemic, face mask. Tumaas ng 1.5 yung face mask. Marami ako stock ng face mask. Pwede ko siya ibenta ng 1.5. Yes, kasi may stock talaga kami before pandemic. And may opportunity na pwede kong hindi ibenta ng 200 dun sa mga existing customers and ibenta to ng 1.5 sa mga hindi namin customer. Pero ang ginawa ko is I decided na kontakin lahat ng mga customers. Ito yung order nyo, kunin nyo na to dito.
sa gantong halaga na pwede ko naman sabihin na ay pasensya na hindi ko madi-deliver yung mga order nyo. Oo, kasi out of stock. Nagka-problema, 'di ba? So pero with integrity sa mga client namin, ayan, binenta pa rin namin as the old price. Mahirap 'yun kasi parang isip ko noon, pwede akong kumita, ang problema naman noon, isipin ng mga customer namin, ay hindi pala maaasahan 'to. Wala pa lang stock, kailangan namin. Oo. So, yun yung mabigat sa akin sa business Ayan. So, yun lang. Okay, Kas Janry na. Ay, kasi siya nagsabi. Ano ka ba? Masyado ka naman. Bawal lang dito. Sige, difficult decision na lagi kong paulit-ulit na nagagawa. Pero kahit paano naman at the end of the day, yun pa rin naman kasing decision ko. Yun nga, yung wala pa nga, Kyle, ano ba yan? Bahala ka pag yan bumagsak Yun nga talaga, although mahirap talaga, pero yun nga, yung sa personal kong buhay versus sa pamilya ko. Which is, obviously naman, lagi kong pinipili yung sarili kong desisyon. Sarili ko. Kasi tanggap ko na na may kanya-kanya na rin silang buhay. Although gusto kong paring sa kanila, kaya lang imposible na ako makahabol sa kanila in the terms of communication. Yung bonding namin as pamilya. Marami na rin sila kasing yung mga duties. Ayan. Kaya yun, tuloy ko na lang din ang sarili kong buhay. At yun din yung make sure ko na maging maayos din yung mga decision ko sa buhay na pinanindigan ko. Pero syempre, as kapatid, as anak, ganun Baga sa kanila din kasi nag-umpisa, hindi kagaya kay Kyle na sabi niya na mahirap lumayo doon dahil galing siya sa healthy na pamilya. Ako naman, mahirap na ganito ang naging decision ko dahil hindi ko siya na-try doon. Pero sinusubukan kong maranasan o mangyari sa community na kung saan na-encounter ko na alam ko naman na regalo din kayo ni Lord sa buhay ko. So, yun lang. Tapos si Kyle ganun lang. Yan lang. Ayun, alright sa akin naman. After pandemic kasi noon, parang luging-lugi na yung kumpanya. Sabi ng kapatid ko, buong family ko, sumuko na nga, umuwi na lang, doon na lang mag-business sa Mindanao. Mabigat sa akin na suwayin ng lahat, di ba? Pero nag-decide ako na ilaban. Yun isa sa mga pinakamabigat na desisyon na kasi lahat ayaw na Kinontra ko sila lahat. Isa yun sa pinakamabigat na desisyon na ginawa ko. Which is ngayon, dahil sa ginawa ko na yun, nandyan pa rin yung company ngayon. At isa sa mga mabigat din ng mga desisyon, yung lahat ng decision making ko, kontra sa yun. Mabigat talaga yun, maliit, malaki, basta kontra. Ako naman sa akin yung pinakamahirap na desisyon na ginawa ko. Actually kanina lang yung nagantay ako ng 12 o'clock usapan namin. Dumating yung alauna. Ang hirap magantay, kaya hapon lang kami dumating. Hindi, joke lang. Yung desisyon na mag-antay ka, no? Oo, yun Sasiwanan mo. Kasi titiisin mo yung ano ba to? Puntahan ba ako na to? Hindi, joke lang yan. Sa akin yung sa business din, kasi nung unang, umepal ako, tumulong, ganyan. Yung unang transaction ko na sales, dahil nga matigas ang ulo ko, tapos, kasi siya parang learn on your own yung nangyari sa amin, na nakaklose akong benta, pero yung benta ko lugi. Lugi yung una kong benta. Pero, kasi siya volume price kasi siya, so medyo malaki din yung amount niya. Para sa akin, nung time na yon na unang transaction ko siya at unang ko sa business namin, mabigat na siya sa akin na desisyon na kahit ganun yung nangyari kasi nagkamali sa pricing, mga ganun. Tinuloy ko pa rin. And sa isang banda, maganda rin siya kasi natuto ako doon. And na-realize ko, isa rin yun sa mga trials na pwede mong pagdaanan kung mag-umpisa ka sa negosyo, sa hanap buhay, na pwede naman siyang hindi maiwasan kung may nag-guide sa'yo, may nagturo sa'yo. Kasi sa akin, sa side ko, although medyo matagal na yung business namin sa family, nung pumasok ako doon, walang guidelines or structure na susundin na procedure or what. So, gumawa pa rin ako ng sarili ko na, kung yung meron na sila, tapos gumawa ako ng sarili ko, tapos pinagsama ko na lang yun. So, yun naman yung isang kinagandang part niya nung nagtuloy-tuloy pa rin. Kasi, pwede ka na sanang huminto nun magtrabaho na lang ako ulit. Pero, gusto ko rin magnegosyo, tsaka andun din yung passion ko talaga. Kaya, tinuloy-tuloy ko lang din. Ayun, yun naman yung sa akin. Thank you, kasosyong paring Myong. Meron na lang tayong 2 question dito, mga kasosyo, na sasagutan natin. Second to the last na question, mga kasosyo. What do you want people to remember about you? Ano yung gusto mo na maalala ng mga tao patungkol sa'yo? Sa akin, simple lang, na isa akong taong
naniniwala sa Diyos at ginagawa ang mga bagay para sa Pilipinas. Ganun lang kasimple mga kasosyo. Thank you. Siguro ako yung kaya sa isang kasosyo na nakipag-date kay Ibana. Hindi, joke lang. Siyempre, hindi nyo ako makakalimutan nun, panigurado. Kasi iba na ang tama. Hindi ako siguro hindi ako mahirap pakisamahan at marunong ako makisama at makibagay sa lahat. Ayun yung sa akin naman. Alright, sa akin, yung tipong pag meron akong pangarap o meron akong gustong maabot o makuha, talagang hindi ko siya sinusukuan. Versus, tawag nito? Ha? Yun. Kumbaga, hindi ka susuko, basta-basta. Yun lang. Bukod kay Ibana, So kung ma-remember ng tao sa akin, yung kahit pa paano, maaasahan din naman. Ganon. Okay na yun. Kahit minsan nakala nila ganito, ganyan lang. Pero kahit pa paano naman. Pero ganun talaga. Kahit late dumadating. Kahit pinapamukhang ganito, ganyan. Hindi, joke lang. Siguro sa akin, yung mga kalokohan ko, kalimutan na nila. ayaw ba nila kalimutan? Oo, kalimutan na nila. Pag-move on na kayo. Mag-move on na kayo kasi yung iba hindi maka-move on. Nagbago na ako. Ayan, pero yung gusto ko maalala, hindi yung katarantaduhan ko, is gusto ko maalala nila na ako yung gumising sa kanila para malaman nila na limitless sila. Na kaya nilang gawin yung, hindi nila alam yung kanilang kakayanan. Na yung ito yung ginagawa nila pero kaya nilang more than that pa. Oo. May potential lahat tayo, may potential na makapagpatayo ng mga planta, ng mga buildings, makabili ng malalaking farm at kung ano-ano pa. So, yun yung gusto ko maalala nila na siguro pag wala na ako yun. Pero wala pa eh. Parang siguro mga 1% pa lang eh. Di ba? Pero yun nga, ang doon is limitless talaga. Na parang, ay, ito yung kaya ako na-achieve ko to dahil sinabi sa akin or nagising ako sa sinabi ng ganitong taong to. So, yun yung gusto kong maalala. So, amen, amen. Being genuine. For example, sa social media, marami ang scripted, marami ang peke. Hindi lahat. Gusto ko maalala ko as genuine. Tulad nito, hindi to scripted. Yun lang. Thank you mga kasosyo. Ito yung panghuli nating question. Hindi to patungkol sa amin. So, ang question is, if you had to leave a message for future generations, what would it say? Kung mag-iiwan ka ng isang mensahe or mga mensahe para sa next generation, ano yung gusto mong sabihin? Ikaw na ulit, Castron. Sa mga ka-Gen Z ko dyan, mga Gen Alpha, i-enjoy nyo yung buhay, pero wag namang sobrang haba o sobrang tagal. Siguro enjoy nyo yan na gawin nyo lahat or within siguro mga 2 to 5 years, ganyan. Wag naman kayo bumabad na hanggang 20 years is masyadong enjoy yung buhay. Ibig sabihin, yung sinasabi kong enjoy is gawin nyo anything na gusto nyo gawin. Parang play. Yan. Okay lang mag-play mula bata. Wag lang bumabad sa paglalaro na ang tanda-tanda mo na wala ka lang pinagkatandaan. Kasi pag umabot ka na ng 30, umabot ka na ng 40, ang bilis na konti na lang yung time. So, wag nyo na kaming tularan. I-enjoy, pero wag sobrang tagal. And pwede rin naman mag-mature. Yun yung pinakatamang term, mag-mature. Pwede naman kasi mag-enjoy, pero mature ka. Pero yung nag-enjoy ka, tanda-tanda mo na, 30 ka na, 40 ka na, palamunin ka pa sa bahay. Hindi na okay yun. Nakakabulyaso ka na ng mga sa paligid mo. Para hindi tayo pabigat. So, yun lang, and enjoy life. Ay, welcome. Okay lang, ulit na bagay. So, ayan, message ko sa world ay, charing. Ang message ko ay, lalo na sa mga younger generation, kasi ako, nasa na ako eh. Gitna na rin naman ako. Although, ng buhay. So, yun, siguro kasi sa daming nangyayari, minsan nawawala na yung good values minsan eh, 'di ba? So, hindi naman, dahil sa sobrang busy na sa mundo. Pero naniniwala kasi ako, depende yun sa magulang eh, kung paano sila pinapalaki ng magulang nila. Yun yung magiging huhulma sa kanila, sa kanilang pagkatao. Kaya dapat ganun. Pero yun nga, hindi ko siya alam kaya gusto ko rin i-try. So yun. Yun lang naman, na sana wag naman maging lumaking ganyan. Porket marami ng impluensya ngayon, lalo na behind di ba, sa labas ng bahay. Or kahit nasa loob ka lang na bahay, pero sa mga social media or sa sa simpleng group, simpleng sa kausap mo. So yun lang. Yun lang naman. Kasi yun din eh. Kung ano yung mga natutunan natin, yun din yung maiambag natin sa mundo. Yan lang. Thank you. Ay, thank you. Hey!
Alright, so sa akin no, message ko sa mga future generation, yung mga next na gen dyan. Ano lang, bilisan yung magkamali at bilisan yung matuto kasi ang panahon natin ngayon ay mabilis lang. So, i-treasure nyo yung mga bawat pagkakamali nyo dahil doon kayo matututo. Huwag nyo masyadong dibdibin. So, tulad ng sinasabi ni Castron na tipong kailangan yung bilisan din. Yun lang, bilisan. Fail fast, then learn. Galingan nyo pa kasi kami gagalingan din namin ngayon. Alright. Thank you, mate. So ako naman siguro yung message, nasabi naman na kasi nila karamihan. Ako yung simple na lang siguro dahil nasa modern age na tayo. Ang bilis ng technology, social media, tapos mayroon ng artificial intelligence ngayon, AI. Siguro yung pinaka-basic, masasabi ko, wag natin kalimutan yung quote ni Jose Rizal sa mga kabataan pa rin na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dapat hindi yun mawala eh. Although, kumbaga, kada generation, lagi nilang maaalala yun na sila yung pag-asa ng bayan kasi sila yung susunod na generation. Kunwari kami, nasa 30s, 40s na kami dito. Yung mga younger generations, yung mga anak namin, mga 10 years old ngayon, kayo yung susunod. Either sa kung anong industry yung papasukin nyo. Magkakaroon kayo ng impact sa bayan, sa ekonomiya. Ayun, yun naman yung sa akin. Huwag natin kalimutan yung ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ayun lang, kasosyo. Thank you mga kasosyo. Akin naman, if may chance akong mag-leave ng mensahe sa next generation, sa mga kapwa ko kabataan dyan at sa mga papausbong pa lang na mga bata pa ako, napakasarap ng buhay na may Diyos at may pakikasabayan. Ayun lang. At consumatum est. Have values and build your character based on your values. Yun lang. Shoutout muna sa Manoy Manay. Thank you, Castron, sa pagpagamit ng yung napakagandang cafe. At dito lang yan sa Manoy Manay. Pin nyo lang dito sa Google Map, Manoy Manay, Muntinlupa. Right? Then, follow nyo ang mga social media ng ating mga host ngayon. Paring Myong, John Rigomahad, Castron, Chris Marks. Saka si Jay Sarauger, mga kasosyo. Thank you so much po sa panonood at alam kong may natutunan kayo sa amin. See you sa next naming mga usapan. Bye-bye po!